dito, manalangin muna po tayo. Meron tayo papanalangin. Si Liwanag, si Bel, mga kapatid. Hallelujah. Nasa ospital siya ngayon. Hallelujah. Dakilang Panginoon sa gabi nito. Una sa lahat, nagpapasalamat kami dahil narito kami ngayon, idinako mo Panginoon sa iyong bahay, sambahan, upang patuloy na mag-aral ng mga salita, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, na kami lahat ay meron pang kakulangan, meron pang mga bagay na hindi pa, Panginoon Diyos, namin naunawaan at natutunan. Hallelujah. Kaya naniniwala kami, patuloy mo kaming tuturuan, patuloy mo ipagkakalob sa amin, O Diyos, ang mayamang salita. At naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga salita, Ama, ay magkaroon kami ng kaliwanagan sa aming pong pananampalataya, Panginoon. Ama, aming Ama, sa gabi ito, maraming salamat sa lahat ng bagay nito. Dalangin din namin, Panginoon, O God, si YY Stephen, Panginoon, na ngayon kasalukuyan, na nasa ospital. Lord, alam ko ikaw po ang Diyos na magiging manggagamot ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya, O Diyos, dalangin po, pagalingin mo po siya ngayon, at alisin mo, Panginoon, O God, ang kahirapan sa kanyang paghiga, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Right now, Lord, hipuin mo ang kanyang karamdaman, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat at sa gabi ito, inaangkin po namin ang patuloy na pagpapala, patuloy na kalakasan, patuloy na katagumpayan, Panginoon, O God. Maraming salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, ano man ang nais mo, Panginoon, hallelujah, sa iyong iglesia, Ama, ikaw po, Diyos, ang masusunod, Panginoon. Dahil alam ko ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Purihin ka sa pangalan ng dakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa buong Romans chapter 3, verse 1. Sa part 5 na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating pinag-aralan sa buong Romans. Romans chapter 3. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art just. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid. For then how shall God judge the world? For if the truth of God hath more abounded through my life, unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? And not rather as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that good become, whose damnation is just. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Let God be true. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Let God be true. Ito po yung tema po natin. Hallelujah. Nahilangan po natin sa verse 4. Hallelujah. Dapat ang Diyos talaga laging tama. Minsan ang tao, mga kapatid, hallelujah, ay nagkakamali. Kaya nga, mayroong salita ng Panginoon na patuloy na magtutulong po sa ating mga kapatid. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, sa chapter 3, na sinasagot niya, mga kapatid, dito
ang mga parakang ng mga religious leaders, hallelujah, na gustong isuppress ang katotohanan. Gustong sirain, mga kapatid, ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, ang mga religious leaders na ito, nagtuturo din tinuturo nila ang Panginoon sa Kristo. Pero sa mga turo ni Apostol Pablo, ay tinutwist nila, mga kapatid, at iba ang kanilang interpretation. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, God be true, but every man a liar. Hallelujah. Ang Diyos ay talagang totoo, subalit ang mga tao ay mayroong kasinungalingan. So, yun, mga kapatid. Yung objection ni Apostle Pablo sa mga religious leaders noong panahon na yon na nagiging kaharap niya, mga kapatid. Yun yung mga tinatawag na mga Roman Jewish, mga kapatid ko, na gustong patayin siya, gustong i-condemn siya, mga kapatid, dahil sa pagtuturo niya ng buong katotohanan. Itinuturo niya ang buong katotohanan, pero tinutwist, mga kapatid ko, ng mga religious leaders na ito. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga dito, mga kapatid, sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid ko, ay awang katotohanan. Kaya nga dito, kung ating babasahin, mga kapatid, hallelujah. Ano daw ba ang kahigitan ng Hudyo? O anong mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami sa anong paraan ng una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanilang mga aral ng Diyos. Ang pinagtatalunan nila dito, mga kapatid ko, yung circumcision, sa laman. Sa laman, yung physical circumcision. Kasi si Apostle Pablo, baliwala sa kanya, matuli ang tao o hindi, mga kapatid ko. Ang mahalaga, mga kapatid, yung inward life, mga kapatid. Yun yung pinagtatalunan nila. Kasi sa mga Jewish people talaga, tinutuli talaga, mga kapatid ko, ang mga lalaki, ang mga tao, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, ano ba daw ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Ano daw mapapakinabangan, mga kapatid? Kaya nga dito, ang pinapahalagaan kasi ni Apostol Pablo dito, yung aral. Yung aral ay tinuturo ng Panginoong Diyos sa mga tao, mga kapatid. Na kasi sila, ang mga Jewish people, mga kapatid, namumuhay pa kasi sa batas. Pinapairal nila yung batas talaga, mga kapatid. Kaya, nung magturo si Apostol Pablo ng aral talaga ng Diyos, mga kapatid, ang mahalaga, hindi yung circumcision sa laman, kundi yung circumcision, yung inner life, mga kapatid, yung pagkatao, yung pagbabago, yung pagbabagong itinuturo, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid ko, dahil sa pagtuturo niyang ito, ay nandun yung persecution sa kanya. Nandun yung condemnation. Gusto siya i-condemn, gusto siyang patayin, mga kapatid. Kasi sinisira ni Apostol Pablo ang aral, mga kapatid ko nila, dahil namumuhay pa rin sila sa batas na aral ni Moses, which is tapos na yon. Kaya nga, nung dumating ang Panginoon Kristo, ang itinuturo ni Apostol Pablo, yung biyaya, yung grasya, na napapaloob doon, mga kapatid ko, hallelujah, sa inaaral niya, mga kapatid. Yung biyaya na kung saan, mga kapatid ko, ang batas o ang salita ng Panginoong Kristo, ang siya lamang, mga kapatid, sinusundin. Kaya nga, ano daw ba ang mapapakinabangan sa bagay na yan? Kung hindi naman din daw sumusunod sa mga aral ng Panginoon. Sabi nga, ano nga kung ang ilan na hindi mga nagsampalataya, ang di pananampalataya na nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos? O, sabi ni Pablo, ano daw kung di sila sumasampalataya? Nagpapawalang halaga ba daw ito, mga kapatid ko, sa pagtatapat ng Diyos? Kaya nga, ang Diyos talaga, totoo, mga kapatid, maging ang tao daw ay gumagawa ng kasalanan o kamalian, but still the same ang Diyos, totoo, at tapat siya sa kanyang mga sinasabi para sa tao. Amen. Amen. Yun yung importante, mga kapatid. Kaya nga, dito, mga kapatid ko, ang mga religious leaders na ito na nag-akusa kay Apostle Pablo, bunga ng hindi na raw niya pagsunod sa ceremonial law. Hindi na sinusunod ni Pablo, mga kapatid. So yun yung nagiging dahilan kung bakit, mga kapatid ko, ay pinipersecute siya. Kasi namumuhay talaga sila, mga kapatid ko, sa
sa lumang gawin. Maging sa panahon natin yun, dala-dala pa rin yung tradisyon eh. Yung tradisyon, pag pinag-usapan mga kapatid ko, ang pagsamba, ang mga tao ngayon, pag hindi talaga nakarating sa aral ng Panginoon Kristo, nabubuhay sa tradisyon. Diba? Nabubuhay mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid ko, ngayon, ang pamamahala sa iglesia naman, wala na talagang sutana. Wala na mga kapatid ko kumpisal. Inabulis na yan eh, naabulis na yung ceremonial law na yan mga kapatid, na siyang nagpauso mga kapatid ko, yung mga Jewish people. Yun yung batas ng Israel mga kapatid, na talagang itinuturo mga kapatid ko. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga dito, sa realidad, itinuro ni Apostol Pablo mga kapatid, na ang batas mga kapatid ko, ay natapos na, kaya ang lahat ngayon, nakatuon na ngayon sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tingnan nyo ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Lahat nakatuon na sa Panginoong Jesucristo. Nung ang Panginoon mamatay, inilibing at pabuhay na magmuli, ngayon lahat, mga kapatid, ang lumipas o ang batas, mga kapatid, obsolete na nga. Ibig sabihin, wala na, tapos na. Papasok na tayo sa panibagong yugto ng pananampalataya, which is mga kapatid, yung New Testament. Kaya sabi ni Pablo, sa Galatians chapter 3, tingnan nyo, verse 24, ito yun, mga doctrinal na tayong mag-aaral mga kapatid para lumalim talaga yung ating pagkaalam sa mga salita ng Panginoon. Sabi sa 24, ano ba ang kautusan, yun yung kautusan, batas ng Israel, ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Ang batas daw, ipapaliwanag ko mabuti ito. Ang batas daw mga kapatid, yung batas ng mga Jewish people mga kapatid ko, hallelujah, sabi ni Pablo, ang batas na yan, ang kautusan na yan, siyang naging dahilan na natuto tayo, na siyang naging tagapagturo natin upang maihatid daw tayo kay Kristo. Upang tayo rin ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan mo ang 25. Datapwat ngayong dumating ng pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Means wala na tayo sa batas. Amen. Amen. Dahil nanampalataya na tayo sa Panginoon Jesucristo, ngayon, ang ating ipinapamuhay, yung mga itinuturo ng Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya pagka pinag-usapan ng pananalangin, sabi ng Panginoon Jesucristo, huwag kayong manalangin na paulit-ulit. Yes. Pag Amen. pinag-usapan mga kapatid ko, yung bata, hindi binibinyagan ng bata. Yes. Amen. Yun. Lahat yun, mga kapatid. Kapag asawa, lahat ang dami nun, mga kapatid ko. Kaya nga, sabi niya, ngayon daw, wala na tayo sa ilalim ng pagturo sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nung manampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo, naalis na tayo sa batas. Amen. Kundi ngayon, nasa biyaya na tayo, mga kapatid. Yun yung gusto niya yung pasayos ni Apostol Pablo, mga kapatid. Wala na tayo na sa tutor natin. Means yung law, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. So yun yung mahalaga. Ang problema nga mga kapatid, yung mga tao, hindi nila naintindihan. Yes. Hindi nila unawaan mga kapatid na ang itinuturo ng Panginoong ng Apostol Pablo, nagka-point out talaga lahat sa Panginoong Jesucristo. Yes. Kasi gusto niyang alisin ang tao mga kapatid ko sa paniniwala ng batas. Yes. Kaya kinakalaban siya. Kaya sabi niya, ano ba problema kung matuli o hindi? Ang importante, yung inward life natin, matuli, ibig sabihin, mabago. Amen. Kasi pag nakay Kristo ka na, all things are passed away, and all things become new. Nababago na. Amen? Lahat na mabago na, mga kapatid. Yun yung importante. Tingnan niyo, mga kapatid. Sa Hebrew chapter 8, verse 13. Hebrew 8:13,
nyo ha.